In fact, nabanggit pa sa Quran na siya ay Shia ng Nuh alayhi salam. Itong aya na to, yung pagbibigay ng imamit sa Ibrahim alayhi salam, ibinigay po sa kanya nung pumasa siya sa lahat ng mga pagsubok sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa kanyang debate sa Nimrod, yung pag-migrate niya from that place to some other place, yung pagkurban niya sa anak niyang Ismail alayhi salam, lahat ng pagsubok na pinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Ibrahim, sinunod niya. And that was the only time, yan lang ng oras na sinabi ng Allah sa kanya, na ginagawa kitang imam ng lahat ng mankind. And because of the greatness of this imamate, sabi ng Ibrahim alayhi salam, how about my progeny? Paano naman ang mga anak ko? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, may covenant. Itong usapan natin, may covenant does not include the unjust. Ang ibig sabihin po nito, tinatanggap ko na maging imam ang mga anak mo, pero hindi po kasama yung mga taong zalimon, yung unjust, yung mga hindi gumagawa ng tama. Itong aya, it proves that imamate is a Quranic reality, and it also proves na the imams are infallible. Ang ibig sabihin ng infallible, according to the Webster Dictionary, ang isang tao na to ay exempt from uncertainty or error in judgment. Ito po ang basic definition ng infallibility. Infallible person. Ang tao na to ay exempt from committing errors or mistakes in judgment or uncertainty in their beliefs. So, pwede natin tingnan sa although that may not be the exact words. Itong aya na to, napaka-haba ng explanation ng mga scholars na sumusunod sa Ahlul Bayt alayhi salam, but we do not have the luxury of time para pag-usapan ito. Ang dapat nating i-prove dito ay bukod sa reality ng imamate na nabanggit po dito sa Quranic verse na to, it also proves the infallibility of the imams. Pero dahil mga ordinary tayong tao, we cannot ascertain the infallibility of the imams from this Quranic verse unless we are helped by those people who are knowledgeable. Kaya sinabi sa Quran, Fas'alu ahlad dhikri in kuntum la ta'lamun. Tanungin yung mga ahlad dhikr, the people of the remembrance if you do not know. So I consider myself, tinatanggap ko na kunti lang ang kaalaman ko. So, how to prove the infallibility? How can we prove the infallibility of the imams from this Quranic verse? It is said that the prayer ng Ibrahim ay tinanggap ng Allah na magiging imam ang mga anak niya, pero ang sabi ng Allah, hindi kasama dyan ang mga unjust, mga zalimon. Okay. We have to divide the progeny of Ibrahim sa apat na grupo. Una, yung from the very first day of their life. Hello. Hanggang sa kamatayan nila, wala silang ginawang kabutihan. Lahat mali. Ang grupo sa mga anak ng Ibrahim alayhi salam. Pangalawang grupo po, mga anak ng Ibrahim alayhi salam, nasa umpisa ng kanilang buhay ay maganda, pero after some time, naging masama ang pinamatayan nila. Pangatlong grupo, yung mga anak ng Propeta Ibrahim alayhi salam na sa umpisa ay masama, pero sa bandang huli ay naging mabuti ang nagay nila. Pang-apat na grupo ay yung mga anak ng Propeta Ibrahim alayhi salam na mula umpisa hanggang kamatayan nila ay lahat mabuti ang kanilang ginawa. So, using this verse as an standard, yung dalawang categories ng mga anak ng Propeta Ibrahim, yung mula umpisa hanggang kamatayan ay masama, yung mula umpisa ay maganda pero kinamatayan masama, disqualified. Ibrahim ay mas matalino kaysa ibinin niya ng imamit itong mga tao na ito ng mga anak niya na lahat masama ang kinamatayan nila. So ang qualified lang yung dalawa. Yung anak ng Ibrahim alayhi salam na mula umpisa ay masama, pero ang kinamatayan ay maganda. Ang kinamatayan ng anak ng Ibrahim. Ang isa pa ay yung mula umpisa ay maganda, hanggat na namatay ay maganda. Okay. Ito ang dalawang categories na hiningi ng Ibrahim alayhi salam sa Allah subhanahu wa ta'ala na mapasa pa sa mga taong bibigyan ng imamit.
Dalawa lang ang natitira na qualified na maging imams according to this Quranic verse. But the first one, yung anak ng Propeta Ibrahim, na mula umpisa maganda, kinamatayan hindi maganda, disqualified. Then sabi ng Allah, my covenant does not include the unjust. Ang ating usapin na imamit, Ibrahim, hindi kasama ang mga anak mo unjust. According to the Holy Quran, the greatest injustice, ang pinakamalaking dulm, inna syirka la dulmun azim. Verily, ang pagsamba sa Diyos-Diyusan ay siya ang pinakamalaking injustice na pwedeng magawa ng tao. So, lahat ng anak ng Propeta Ibrahim a.s. na sumamba sa Diyos-Diyusan, they cannot be included in the imams who are appointed by Allah subhanahu wa ta'ala. That is one Quranic verse that must be interesting. Pangalawang ayah, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Referring to Ibrahim a.s., Ishaq a.s., Yaqub a.s. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa namin silang mga imams na tinuturo nila ang kapwa nila by the command of Allah. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Ginawa namin silang mga imam na ginagayad nila ang kanilang mga kasama sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, and we inspire them the doing of good, the establishment of prayer, the giving of zakat, and only us did they serve. This is again a proof of the divine isma or protection of Allah subhanahu wa ta'ala for the Philippine heroes. According to this verse, ginawa ng Allah ang Ibrahim, Ishaq, Yaqub na mga imam na they have the authority from Allah to guide the other human beings, and the doing of all good deeds was revealed to them. Gumagawa sila, nagsasamba, nagbibigay ng zakat, at kami lang, sabi ng Allah, ang kanilang sinamba. They did not worship anyone. They did not worship themselves. Hindi sila sumambay sa Diyos-Diyusan. Hindi sila gumawa ng kasalanan. Dahil pag gumawa ka ng kasalanan, in effect, you are worshiping the devil. And hindi mo nasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala. According to that verse, kami lang ang kanilang sinamba. That is another verse. Napakahaba rin ng explanation yan, pero wala tayong oras. We are trying to prove that this imamate is a Quranic reality. Nasa Quran yung mga fundamental principles, nasa prophetic traditions, and it is in accordance with reason. Pangatlong verse that we will adduce, ibibigyan namin sa inyo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا شَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. In chapter 32, verse 24, makikita natin ito. In that verses, according to that Quranic verses, ang mga Bani Israel, binigyan sila ng propeta na si Musa, at ang kapatid niyang si Harun alayhimussalam, at binigyan sila ng kitab ng pangalan ay Taurat. Then according to the next verse, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ, we appointed from among them. Kami ay pumili sa kanya, ang nag-appoint ang Allah. It is not the human beings who appointed these imams. Kami ay nag-appoint ng mga imams from among them, guiding others by our command. Tinuturo nila ang tamang landas sa kanilang mga kapwa by our command, sa kautusan namin, when they were patient and certain of our signs. They were certain, lamma shabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. They were certain of the signs of Allah. According to the definition of infallibility in the Webster Dictionary, we can see that infallibility means that person is exempt from uncertainty or doubt in his beliefs and judgment. That proves that this verse refers to the isma, divine protection, protection ng Allah sa mga tao na tunay na gumawa ng kasalanan, because they were certain of the signs of Allah.